Palakpakan tayo kaya tayo ng mga lahat ng natin naman ang presensya ng ating mahal na Pinoon. Amen? Alam po ninyo, tunay na ang tayong kasiyahan, ang tayong kagalakan natin, wala yung iba kundi ang pananapilisya ng ating mahal na Pinoon. Amen? Kaya nawa, pagsilikawa po natin talaga yung tutuwa yung mga kawan. Amen? Hindi umabawsa, nagay po lahat ng Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito, Lord. Ibibigin namin siya, Panginoon. Ang pinakamataas, ang pasalamat, ang pangalan, ang kadakilaan, Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga pagkukulat. Patuloy, susumikap, ikaw. Ngayon, mapagkukulat sa buhay. Sa kanila, Lord, ang mga pagkukulat. Lord, dalay po, Diyos. Paunahan mo. Lord, ang mensahe na dapat ang paabot sa akin. Nawa, Lord, dito, Diyos, pag-iarihan ng reputasyon. Malaw ka pag-iarihan. Upang maintindihan natin o Diyos, ang tayo sa paabot sa akin. Lord, buong puso kami magpapakumawa sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga kulang. Masasaka sa iyo. Lord, patawarin mo. Sapagkat ikaw ay Diyos na banal. Kaya Lord, wala ito dyan. Kaya mo siya ito. Isip na nasabi siya. Tuloy. Tawaan ang banal posisyon. Sa patuloy mo Diyos, ipukip sa bawas. Nawa ikaw sa maikas pa mo. Kapag ikaw lang ang mag-isang Diyos na aming nasubuan, na aming nakikilala, na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Pag-iulong ay patuloy. Nasusunod sa ipatuloy. Salamat sa Diyos. Salamat sa kapatid kayo. Pinupuhay ka naman at pinasasakay. Hallelujah. Sa utuwang kinapagulong sa amin, aming pinagalian ng gawain sa tanas, magiging kanyang mga kapon, nagiging kaguluhan sa gawain ng Diyos, sa pangalan ng Jesus. In Jesus. Ito kayo sa Kristo. In Jesus. Lord, salamat. Ito po Diyos ang aming sapdalayan. Na meron pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, kumusta na po ang bawat sa Amen? So, alam po natin na anim na araw, Amen? Anim na araw na ibigay ng Diyos sa ating lahat na ating po mga pangangailangan, Amen? At itong araw na ito po yung araw na para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. So, palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Hallelujah. Noong po huling ako po ay tumayo sa banal na harap po ng ating mga Panginoon. Ano po yung mensahe na ating pong napag-aralan? Mr. Bert, naintanda mo niyo ba? Yung po ating napag-aralan, ito po ay napapatungkol po dito po sa Roma chapter 9. Amen? Dito po sa Roma chapter 9. Na kung ating pong i-remind yung mga unang naglingkod sa kung bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon na hindi sila nakasunod sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Una, ang mga Israelita. Amen? Pangalawa, tayo. Kaya, kung ating pong babaybayin ang kwentong ito, sila po yung mga unang naglingkod sa ating mahal na Panginoon na hindi po nakasunod sa katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya, sa pumuna po ng ating mahal na Panginoon, itutuloy ko lang po ito. Amen? Itutuloy ko lang po sa mga nakaraan. Meron pa pong
tatlong bersikulo na hindi po nasa Biblia, amen. Kaya ilapos ko na po, amen. Pero sa tulong ng ating mahal Panginoon, hindi nga po na message sa Kanya, at ito muli po kaling binigay, kumbaga, palalawakan lang po natin, amen. So, palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Hallelujah. Sister Janice, pwede mo ba natin i-remind kung Romans chapter 9, verse, dito po sa 31. Ito po. Ito po, no? Basahin po natin. Datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusan. 32. Bakit? Sapagkat hindi yan hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitusuran. So, ibig sabihin mga kapatid, itong mga Israel na sila ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nila ginanap ang pananampalataya. Kundi bagkus, sila ay sumunod sa kanilang mga sariling mga gawa, mga sariling paniniwala. Amen. At ito pa ang nakakalungkot. Amen. Kasi nga, mayroong nabanggit dito, sila'y nangatisod sa batong katitusuran. Mr. Bert, sino po muli yung batong katitusuran? In-answer po ata ninyo nung nakaraan? Si Lord. Amen. Nangatisod sila sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Imbis na sana sila ay maniwala, sila ay manampalataya, ang nangyari, nagkanya-kanya silang mga paniniwala. Gumawa sila ng kanilang mga sariling gawa. Amen. Kaya sabi nga dito, hindi sila sumunod sa katuwiran ng Diyos, kundi bagkus sila po ay natisod. Amen. Sila po ay natisod. Ngayon, sa ating kasalukuyan, bilang isang nalilingkod kay Lord, masasabi natin, ang daming mga tao na sila po ay naglilingkod sa Diyos. Walang tao na pagsabihin mo hindi sila naglilingkod kay Lord. Lahat sasabihin, kami naglilingkod kay Lord. Amen. Subalit ang tanong, naiintindihan kaya ng tao ang tunay na paglilingkod? Amen. Kasi base sa kaalaman, may paglilingkod sa sanlibutan, may paglilingkod sa tao, may paglilingkod sa Diyos. So ano dito? Ano dito ang tunay na batayan na masasabi mong ikaw ay nasa tunay na paglilingkod? Kinakailangan ang piliin mo ang tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kasi nga, sabi ko nga, ang daming mga tao na nagsasabi, kami naglilingkod kay Lord. Ngunit ang tanong, kumusta ang kanilang paglilingkuran? Kumusta ang kanilang paniniwala? Kumusta ang kanilang mga gawa? Kasi, sabi ko nga, ang daming mga simbahan. Ang lalaki nga ng simbahan eh. Ang gaganda nga ng simbahan. Ang daming mga membro. Mayayaman. Pero ang tanong, ito yung malaking tanong. Nasa tama kaya silang paglilingkuran? Sumusunod kaya sila sa katuwiran ng Diyos? O sila ay natisod sa batong katitusuran? Pero, para sa akin, dahil nakikita natin, nararamdaman, marami ang mga gusto maglingkod kay Lord, subalit sila ay tisod sa batong katitusuran. Bakit? Kasi si Lord, nagpapadala siya ng mga lingkod niya. Nasasabihin natin sila ay totoong sumusunod sa katuwiran ng Diyos.
pero ayaw nilang paniwalaan. Gusto nila ang sa kanila yung paniniwalaan. Amen. Kaya, ang daming tao gusto maglingkod kay Lord. Subalit, ang kanilang reason, ang kanilang dahilan, paano kami maglilingkod kay Lord? Paano kami sasama sa inyo? Eh, ang higpit-higpit ng charge ninyo. Amen. Paano kami sasama sa inyo? Eh, ang losyam-losyam ng mga kasuotan ninyo. Ang haba ng mga panda. Hindi ganyan. Pag naglilingkod ka ngayon, kinakailangan ipakita mo yung kagandahan. Bawal! Bawal ang ganyan! Bawal ang ganyan! Ang dami! Kaya gusto nila, yung kanilang paglilingkuran, yung malaya. Malaya sila makagawa na naglilingkod sila kay Lord, pero naglilingkod sila sa kanilang sarili. O naglilingkod sila sa mundo. Sa mga mundong gawa. Malaya. Amen. Kasi nga, nasabi nga, mga Kristyano, boring. Puro prayer, puro awit, boring. Meron po ganyan. Totoo yan. Meron po ganyan mga tao. Sa langit, boring. Totoo yan. Meron nagsasalita ganyan. Pero po rin yung nakakalungkot ang mga tao na nangyayong sariling paniniwala. Amen. Alam mo ba ninyo kung saan ang pinaka-boring? Dito sa mundo. Amen. Pero sa langit hindi. Kasi ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag kaya isang tao ay nagpatuloy sa paglilingkod, sumunod sa katuwiran ng Diyos, pagdating mo sa langit, ikaw na ang pinagparang tao. Bakit? Kasi dito sa mundo, ang daming hamon. Naniniwala ba kayo? Ang daming hamon. Nandito lahat ang hamon ng mga tunay na anak ng Diyos. Kaya kapag hindi ka totally sumunod sa katuwiran ng Diyos, delikado ka. Kaya wag po tayo gagaya sa mga unang naglingkod sa ating mahal Panginoon. Ang sabi nga, amen, hindi sila nakasunod sa katuwiran ng ating mahal Panginoon. Sumunod sila sa kanilang sariling pananaw. Amen. Kaya, nawa, tayo pong lahat, mga kapatid, bilang ginawag ng Diyos, alam natin ang katuwiran ng Diyos. Panindigan po natin yan. Amen. Huwag po tayong gagaya sa mga unang naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mapapahamak po tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ito po sinasabi kong patong katitisuran. Dito po sa Lucas, Sturgeonist, Lucas chapter 7, verse 23. Luke, chapter 7, verse 23. Ano po yung sinasabi? Luke chapter 7, verse 23. 7:23. Chapter 23, ay verse 23. Yan, ito po. At mapalad ang simang hindi makakasundo ng anumang katitisuran sa akin. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mapalad ang simang hindi makakasumpong ng katitisuran sa akin. So, kalipara po rin ang abagin ko na din, sabi ko takal ama ni isunting amano na ng Diyos. Magiging kaya tao pong kasalukuyan. Amen? Imbis na sana sila ay magsaliksik, mag-aral ng mga salita ng ating mahal na Panginoon upang maalaman nila ang tunay na katotohanan ng pagsamba, tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
nangyayari, ito nga, amen? Mas gusto pa nilang i-reject ang mga salita ng ating mga Pilipino. Huwag paniwalaan. Maniniwala sila sa gusto nilang paniwalaan. Amen? Yun po ang isang nakakalungkot sa mga tao. Amen? Bagkus, ang mga iba ay may alam na sa mga salita ng ating mga Pilipino. Pero kapag sila ay sinasabihan ng totoong paglilingkuran sa ating mga Pilipino, totoong katuwiran ng ating mga Pilipino, mas dinidepensa pa nila ang kanilang maling katuwiran. Delikado po yun. Kinakailangan daw tayong manahan sa ating sariling katuwiran, lalo na kung ito ay pantao lamang. Amen? Ano sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12? Sister Janice? Ito po, sa mga katuwiran po ito, amen? Kaya kinakailangan ang katuwiran natin, hindi katuwiran ng tao. Kinakailangan ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Bakit ito sa ating paglilingkod, sa ating kaligtasan? Amen? May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kapahamakan. Ito po, ang karamihan katuwiran ng mga tao. Amen? Nagmamalaki pa nga na sila'y naglilingkod sa Diyos. Brother, naglilingkod ako kay Lord. Brother, ginagamit ako ni Lord. Brother, isa na akong pastor. Nakakalungkot, sabi ko nga, iba ang kanilang katuwiran. Ngayon, kung ang katuwiran ng tao, katulad ng sinabi ng ating binasa, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo, itang pikawakas na nila, kapahamakan. Amen? Kaya kinakailangan, katuwiran ng tao, pagdating sa pagsunod sa mga salita ng ating mahal Panginoon, sa katuwiran ng ating mahal Panginoon, doon ka dumipindi. Amen? Hindi po sa tao. Pero ang nakakalungkot, ito yung nakakalungkot. Amen? Minsan, mas pinapapaboran pa yung tao kaysa sa katuwiran ng Diyos. Amen? Imbis na sana sumunod sa katuwiran ng Diyos, nahalulang pa tao. Bakit? Alam po ninyo yung tao, may power yan. May kapangyarihan yan. May influence yan. Kapag hindi mo nabantayan yung sarili, pwede ka itong akayin. Amen? Kaya kinakailangan manahan ka sa katuwiran ng ating marapin. Huwag sa katuwiran ng tao. Amen? Kaya panitan na Bisan nga, mas natatakot yung mga tao sa kapwa nilang tao kaysa natatakot sa Diyos. Amen? Totoo po yan. Mas takot kay tao. Imbis na tumakot tayo kay Diyos, kay tao tumakot. Amen? Totoo yan. Amen? Kaya tayo Kristiyano, matagal yung bawa, mamasal ka kalimbali. Sister! Kung guys, hindi niyo paking ngawang, amen? Ay, brother! Wala yung nabara, panisilan mo na, amen? Ang gawa na, pasimple pa po amen? Sulod na rin ang pagdaan. Ngayon pala, sister, maka-short siya. Amen? So, yung po yung matutong kumalilaring ano po mga yan? Yung po tatakot kay tao, tumakot kayo kay Diyos! Amen? By one in style. Change style. Sabi namin yan, palitawin ng estilo. Next na style. Tumakot kayo mo. Yung po tatakot kayo kami, kalupa yung kayo maglikod, amen? Wala yung tutupong malilaring yan. Amen? Mas, tatakot na kita. Ano po makita? Kita kailangan katapos pa na tayo na siya. Nung bisa ka tutupukin kay katuwiran ng Diyos, amen? Maging tutupo. Amen? Nung kinakailangan, nagtagan mo, ikirang pamagkis para ng Diyos, apalulog may tubig na kay katuwiran ng Diyos, dapat po. Iya po, ipinakamasarap nila yaman. Kasi, no, kaya po tukin yung katuwiran ng Diyos. Amen? Kalau na po, pag-aralan tamo, di po pinulang nilipod na rin, ela po, may katukin yung katuwiran ng Diyos. Hindi lang itang sarili lang
kabuyan. So, nung kita mo, halimbawa, kung kita mo, kinatama sa sarili kabuyan, makanyan mo naman yung mangyari kinatama. Amen? Baka po tadatan ni Lord, Sister Shell, nakatama ko ng Lord. Kasi nga, amen, masastabot to. Amen? Na kailangan, kalupunan po rin naman ako, kay Diyos tamo po tumako. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 16 verse 23. Ano po kayo? Yan po. Matthew chapter 16 verse 23. Ano po kayo? Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay isod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Amen? So, right po. Ini po. Amen? Yan po sa Pedro. Amen? May kapagpantiki kaya ng sarili. Amen? Kasi yung Apostol Pedro at niyang ugaling matapang, ugaling pagbulo-bulusok. Amen? Kanya yung Diyos, yung labalo ng dakpande, patende, miniral po, kaya yung bilang astig, damdamin. Kaya sabi natin ganit, amen? Kino! Dumalan na pakin ka ng damat! Bahay na ka pa din. Masya siya kung salita, amen? Pero yung Diyos, bago nakatapos. Pamanmedyanin, bago na ng Lord. Amen? Pwede! Ipaglaban na ka! Nagpis natin ng Diyos kaya, Pedro, sabihan mo po kaya makatatunang beses tilaw kayo paglaban po. Nangabalo ng Pedro ito. Mga sinabi ng Lord, asali ka mo inhanggang amag yung mo ang puso ng Pedro dito na sa pala. Kasi nga, kaya kayo pa sarili ay yun ay ipaglaban ni Lord. O di gabi, pengunahan na ni Lord. Paglarang ko 3 beses. Amen. Mayari po ka. Mayari po. Mayari po. Amen. Mayari po. Kaya, sabi natin kayo, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Kasi nga, huling may kapagpante, ilugay Satanas kaya. Amen? Pero ang itutok siwahan na ni Diyos kayo, Satanas po. Huling Satanas, kapilan man Satanas, isudya ka rin salita na ni Diyos. Amen? Kasi Satanas, ito po rin ang salita na ni Diyos. Na po ni Satanas, na imeto ng tao at inyong itatanang puso na. Bakit? Kasi po rin ang Satanas, imeto ng tao, ni meto ang versikulo, alam kita ng puso na ni tao. Bakit? Pagkalita, atukin ni katuwira ni Diyos. Pagkalita, ang maging bayan. Pablasan ni Satanas, marok yan. Amen? Kaya Satanas, dito niya ka rin isud, ka rin amano na ni Lord. Amen? Kaya kapatid, nagpuno nga man ako, nawa, itago po, kaya tapos gagawa na maging isud ka mo ka rin amano na ni Diyos. Nung ipagpus, ipagpasalamat talaga ang Lord. Nung sakali man, naitamo man, makaramdam ka rin amano na ni Diyos. Watang kayo, manasakit ka. Manasakit ka. Amen? Ipagpasalamat ka ng Lord, ng Diyos, tutuloy na katama. Amen? Itapon mo mo. Amen? Itapon mo. Alam yung sentimen, kaya kita ang Amen? Kasi once na, kaya tanong na ito ka versikulo, may tisod ka, kapatid, marahul apa kita. Marahul abage na maging dahilan pagkalita itan meto ka versikulo ita itan ditak ita daan yung daan ang kitang lumis ka kay katuwira ng Diyos. Amen? Kaya tamungan nawa tamungan din ganda ng amano na ni Diyos ipagpasalamat tala
ibigay ng Lord, daramdamantala, pag-ararantala, at itanantala din kay Pawang puso, at pagkalita, dapat ninyo ito, apin po, dahil kay katawang, peka pananggala, peka sanda, peka sandigan, dahil kay katawang pabibibig. Uli din salita ng Diyos, makapangyarihan. Palakpakan tayo kung kaya katawang. Hallelujah. Dito na po, mga awit, chapter 18, verse 2. Kung natin sinabi na ngayon, mga awit, ano po kayo? Ang Panginoon ay aking malaking bato. So sinabi niya po kayo, amen? Itang bato katipisuran. Ang Panginoon ay aking malaking bato. At aking kuta. At aking tagapagligtas. Amen? So kapatid, ini palang bato mo ini. Amen? Yahweh pala. Tagapagligtas. Amen. Alam po kaliwa, nung aliwa po, ini pong makasulat. Jesus Christ, the everlasting Father and the great Shepherd Church. Pwede tayo parapakan ng Diyos. Amen. Ipakalugod tayo ng Diyos. Amen. Simple ba ito? Pero, anong karal agawa? Amen. Anong karal agawa? Simple ba ito? Pero, ganda-ganda ng bagay. Create na, gawa na, control na. Amen? Kaya sabi natin ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato, nasa kanya'y mangangaluwa ko. Aking kalasan, at siya'y sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na ho. Palakpakan tayo kung kaya katawang Diyos. Amen? Kaya, nawa, kalau po lang po rin sasabihin ko, amen? Wag po tayo matitisog sa batong katisura. Amen? Kundi pagkos, magpasalamat tayo na tayo po ay binigyan ng pangunawa upang maintindihan po natin kung ano ang tunay na paglilingkuran sa ating mga Pinoy na kinakailangan susunod tayo sa katuwiran ng batong katitisuran. Amen? Hallelujah! Kaya po Sister Les, kaya po 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Ini po, kumbaga po, para maging malawak yan. Amen? 2 Thessalonians chapter 2. Ini pong kanilang tao mamanong kung kapas po kayo katuwiran. Amen? Ating po tao alang katuwiran. Amen? Okay? 1 Thessalonians chapter 3 verse 2. Ano po kayo? At upang kami ay mga ligas sa mga tao walang katuwiran at masasama sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So, then kami sinabi na, at upang kami ay mga ligas sa mga tao walang katuwiran at masasama. Amen? Sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So, prinsipyo kapatid, tuto. Amen? Ating talagang tao, alalang katuwiran. Amen? Yung katuwiran ka pang tao. Kasi katuwiran ng Diyos, ala. Amen? Uli, sabi na, naman, ganagan ng tao ating pananampalataya. Amen? Kaya ikaw po, mapalad tao. Kasi bakit? Ang daming mga tao sa mundo. Amen? Pero hindi lahat pinagkaluban ng ating Diyos na isang pag-asa. Isang pananampalataya. Amen? Kaya mapalad tao po. Ang daming tao may pinag-aralan. Ang daming tao mga mayayaman. Mga matatalino. Tanya. Sikat. Bakit hindi sila pili ng ating mga Pinoy? Bakit ang mga tao lukha? Amen? Bakit tayo pinili ng ating mahal na Panginoon? Amen? Kapatid, ibig sabihin,
Ang Diyos, alam niya ang bawat puso ng mga tao na gustong maglingkod sa Kanya, na kahit may kahirapan, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may karamdaman, kahit walang-wala na, kahit inuusip, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Korinto, ang daming pinagdaanan ng ating mga nakapag. Kahit may problema sa pastor, kahit may problema sa mga gagawa, kahit may problema sa mga kapatid, handa ka pa rin magtiis. Amen? Handa ka pa rin magtiis. Bakit? Kasi nga, gustong sumunod kay Lord. Amen? Binigyan ka ng pananampalataya ng ating malapit mo. Kinakailangan mo ito ilaban. Kinakailangan mo panindigan. Hindi ka susuko. Hindi ka uurong. Amen? Ipaglalaban mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ipaglaban natin ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong pag-discourage. Amen? Kaya lang po rin nyo, nung nakaraan na araw, amen? Meron po nagsabi sa akin, isang kapatid niya, nabigla nga ako Sabi niya, Brother Rod, alam mo, magmarating tayo na nag-discourage ako. Nagulat ako, amen? Sabi ko, bakit naman kapatid? Amen? Bakit naman? Sabi ko alam mo, kapag i-entertain mo yung discourage, may hinto ka. Hindi ka makakapagpatuloy. Kasi bakit? Si Satanas ang nagbibigay ng discouragement. Siya ang gumagawa ng paraan sa bawat minuto at segundo. Gusto niya ang isang anak ng Diyos ma-discourage. Gusto niya i-pwede yung kaisipan mo. Gusto niya yung mag-isip ka na hindi maganda. Amen? Pero kapag ka i-entertain mo yung kapatid, sabi ko ikaw rin ang magbibigay. Amen? Kaya may kantang looking unto Jesus. Amen? May kantang looking unto Jesus. Tumingin ka sa ating mahal Panginoon. Amen? Huwag kang titingin kung ano ang ginagawa ng kalaban upang mahadlangan kayo. Amen? Yun po dapat. Amen? Kaya sabi nga ng kantang looking unto Diyos sa Tagalog, diba? Tumingin kayo kay Jesus sa lahat ng pagsubok. Amen? Yun po ang gusto ng aming mga Panginoon. Amen? Siya ang ating tingnan. Amen? Hindi po yung ginagawa pamaraan ng ating kaaway upang tayo lahat ay mahadlangan. Amen? Kaya nawa, katulad po ng mensahe po ng ating mahal na Panginoon, ipaglaban po natin ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ka ito ay ating ipaglaban, tandaan po natin, amen? Tayo rin ang magkakaroon ng katagumpayan. Amen? Para sa atin din. Amen? Para sa atin din. Ang Diyos, alam niya ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa bilang isang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Alam niya, naiintindihan niya, naunawaan niya. Pero ang hindi lang na pwedeng unawain ng Diyos kapag ka ang isang anak ng Diyos, ito ay huminto at hindi na nagpatuloy sa ating mga lapin. Amen? Kailangan tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga lapin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga lapin. Tuloy po tayo. Amen? So, bless dito po sa Pilipos, chapter 3, verse 18. Wala po sabi ng ating mahal na Panginoon. Ito po, patungkol po ito sa mga taong sabihin natin na may sariling pananaw, may sariling katuwiran kung ano sinabi ng ating mahal na Panginoon. Pilipos, chapter 3, verse 18. Ito po,
Sapagkat marami ang magsisilakan na siya madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyong pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. 19 po, 19. Hindi po, dagdag tayo po ini. Na ang kanilang kahilingan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapulian ay nasa kanilang kahiyan, nag-iisip ng mga bagay na nauukol sa lupa. Ibalik tayo po kay Kalitin. Ano po kayo? Sapagkat marami ang mga nagsisilakan na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ka ang isang tao naglilingkod sa ating mga Panginoon, hindi ka sumusunod sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kumakalabang ka sa mga katuwiran ng Diyos, magiging kaaway ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Magiging kaaway ka. At kapag ka ikaw ay naging kaaway ng ating mahal na Panginoon, kumusta ngayon ang iyong kaligtasan? Amen? Siyempre, lahat ng tao, sabi ko nga, pagdating sa kaligtasan, lahat yan talagang inaako. Gusto nila, lahat sila ay magkaroon ng kaligtasan. Pero ang tanong, katulad na sinabi ng ating mahal na Panginoon dito, amen? Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit? Kasi nga, kung patuloy silang gagawa ng mga bagay sa kanilang sariling katuwiran, sariling pananaw, habang sila ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Subalit, hindi naman ito angkop sa katuwiran ng Diyos. Ano ang kaligtasan ng tao? Di ba, Brother Sunny? Paano masasabing ligtas ka? Kasi nga, kontra. Maling kapamilya ka ng Diyos. Amen? Pero itaw po, salamat ng Diyos. Amen? Salamat ng Diyos. Amen? Hulog na po, di ka na ako sasabihin. Amen? Pipilit mo po tutukin kay katuwiran ng Diyos. Amen? Pipilit mo po. Wali bago tayo iipuki, peka masating daw kung gawin. Amen? Na kinakailangan sikapan tayo po na itaw po makatuwita mo kay katuwiran ng Diyos. Aliwag kay katuwiran ng tao. Amen? At bakalita, potay ng Diyos, datanya, itaw po at itaw po pag-asang paninayan. At itaw kaligtasan ang paninayan. Amen? Kaya, kaluhulan ko rin naman ang upang lingkod kay Diyos. Amen? Yan ang sasabi na patapuan ng tingin, Lord, talagang pagparagod ako. Sasabihin ng daritsahan na ilang mo, dewa na ng Diyos. Amen? Kaya na po ito. Kapanuran din ka. Pero, nung pumatay ka, kahit amano na ng Diyos, kaya ka po pasado. Amen? Kasi nga, kailangan ka dumalang kay katuwiran ng Diyos. Kailangan maging kaibigan ng Diyos. Kailangan maging Panginoon ng Diyos at tagapagligtas ng Diyos. Pwede maging kapatid ng Diyos. Kasi nga ng Diyos, yung kailangan ng tao. Putangkay, maging kapatid ng Diyos. Lalo, kumusta yung kaligtasan ng tao. Amen? Delikado. Kaya delikado, sabi ko, ala kang asahan na salvation. Kasi nga, kapatid ng Diyos. Amen? So, palapakan tayo ng tanong ko. Pagkain ako po. Amen? Kaya po Hebreo, at wala lang po, Hebreo chapter 13 verse 6. Nung natin sinabi ng Lord kani, about siya pinilay ng tao. Amen? Kaya po tao. Sabi ang kani, Hebreo chapter 13 verse 6. Ano po kani? Ano pa't ating masasabi na ang buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Amen. Hallelujah! Namnaman tayo. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Amen. Kinakailangan pala ating tapang. Amen. Aling putagpot. Amen. Ang Panginoon ang aking katulong.
Maniwala ko po kanita na yung Diyos yung kinatamang kasaw. Magsabi, praise the Lord. Kaya ko po kumbisido. Praise the Lord. Lalo bisa diyan ng Roma 8:26, yung Espiritu ng Diyos yung sasahog kay katamo. Amen! Kaya, sabi natin kayo, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Amen? Kaya, kalubura po rin kami labasan at kaya tao mga pag-aralan, kaya tao po gagawan na mas tatakot tayong tao. Amen? Mas tumakot tayo kay Diyos na iya po yung magligtas kay katao. Amen? Kaya, etamo po pinala ko pag-asa. Amen? Sabi natin, iya yung kay katao mong kasawa. Tatatakot. Amen? Tatakot. Kasi, yung Diyos, tapat siya po yung kayang pangako. Amen? Kapilan man, nakatamo po paborito ng Diyos. At hindi po paborito ng Diyos kaya katamo? Paborito na ako po ng Lord. Ano po, di ba? Kasi, karakal, aming pagsubok, may problema na ninyato. Pero yung Diyos, kapilan man, nakatamo po paborito. Amen? Nakatamo paborito. Iyan dati niya po yung pandemic. Bitatakutan na rin kayo ng Kristyano. Mga yayan na kuwata, nawata naman. Kasi nga, siyempre, bago tao po, nakamapili ka po na makalwal. Lalo mo, dokumento. Amen! Paligtan po Alos ka rin Kristyano, may karagulat siya. May ba? Amen! So, po isa yung kapatid, in Diyos, pumipabaya ka rin anak na Amen! Parang pakantayin yung kaya tamang Diyo, hallelujah! Kaya itapong nila lang ang pag-asa. Amen! Dapat siya po yung pangako na ng Ginoo na yung Diyos yung sumawag kaya tamang tamang tatakot lalo yung nagawa na ng tao. Amen! Yung tao po, kontrolado yung kayo nagawa na. Pero yung Diyos, alam makakontrol kaya. Amen! Hebreo 12:15. Last verse niya ako pili. Yan po 12. Ano po kayo? Napakaingatan na baka ang sino may di makakaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapahitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Pakaintindihan niya. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. May paalala yan po, hindi katamang kapatid. Amen? Pagkapukan mo yung tamang miyabot, yan biyaya ng Diyos. Amen? Baka kayo'y babagapin ng anumang ugat ng kapahitan na sumisibol at dahil dito'y mahahawa ang marami. Lalo po ipagkaunawa yung pugini. Kaya po sinapaka kayo'y babagapin ng anumang ugat ng kapahitan na sumisibol. Baru sabi kayo ko pupunan na kaya. Lalo po ipagkaunawa yung pugini baka kayo'y babagapin ng anumang ugat ng kapahitan na sumisibol at dahil dito'y biyaw na po kayo rin nakal. Wala mo na po pa siya lahat ng lugod, tamang patawad sa laya, kaya sisibol yung fight. At kanini, pwede yung ikalat, marami kasala. Ang tawag niya yung ikalat ko. Isang lang, kanini. Nakapo, ang biyaya ng Ginoo, at pinitara ng tamang plano ng bago. Magawa mo kita talaga. At ang hiningat na yung biyaya ay pinitara. At yung mayari ka tamang. Sisibol yung Pastor, palapakan tayo ng tawag din. Totoo po ito. Pati tayo bibigyan, magiging biyaya ng Diyos para kaya tao pwede kong mawala. Kita mo, dita! Dita! Asabi tamo, andyan pa kita niya. Basta tutuki kay katuwiran ng Diyos. Amen? Pwede po mamungan ta kami. At in makalungkot pa.
baka po na miyawa na pa yung dakal. Amen? Ano po na sinabi ng Panginoon sa ito po ito? Miyawa tayo. Nga kinakailangan manahan tayo kay katuwiran ng Diyos. Amen? Eh tawag sa akin na atso kami kay biyaya. Eh tawag po katuwiran niya. Totoo, atso tayo kay biyaya. Pero once na, kanilakan kay katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya tawag kita ka bagay. Na kami kapagbante. Na ilakad ka, kang katuwiran ng Diyos. Pwede yan pong mamumanda kayo dyan. At makalukot, dakal pang biyawa. Reserve yan! Biyaya, kaligtasan, maging tagilidya. Amen? Hindi kinakailangan, tamo tatakot kay tao, tamo tutuki kay katuwiran ng Diyos. Ngayon pagkus, matamtawag po kang Lord, tuki tao po kay katuwiran ng Lord. Amen? Kita po yung number 1. Kinakailangan, yung takot, arat aliwa, nungaliwa, yung Ginoong Yesu-Kristo. Amen? At yung katuwiran, at aliwa, nungaliwa, yung Ginoong Yesu-Kristo. Amen? Baka nila po, ikatawag po pangaglikod, yan kasalukuyan, hanggang padatang ikatawag Ginoong Yesu-Kristo, yan po milala ko halaga. Amen? Bisa kayo pong malyari po kay katamo. Ano para po ni pag-aralan tapos ang minunang nilikot uling. Tinuki kay katuwiran ng Diyos. Tinuki lang kay ang sarili ng katuwiran. Sariling gawa. Kaya sabi ng Diyos, niya. Amen? Yung Diyos, pero sana lang. Nawa, pumalalyan kay katawid. Amen? Nawa, pamagpalit ka ng Diyos. Panindigan tayo po, hindi katawag po pananampalataya, hindi katuwiran na Ginoong Yesu-Kristo. Hanggat mabibigay tayo. Amen? Panindigan tayo. Hanggat mabibigay tayo. Amen? Siyang nanong mangyari, kung nanuman kung maging hamon na hindi katawag pananampalataya kaya mong dungingin. Panindigan tayo po. Kaya presensya ng Diyos. Kaya katuwiran ng Diyos. Amen? Susuko, tatutok ng luni, laban. Amen! Palakpakan tayo, pinagkakabang ginawa. Hallelujah!